time of noise and uncertainty, one thing remains clear. A democracy only works when its people are informed. This is a conversation shaped by those who matter most, the voters. Karamihan, hindi welcoming doon sa ideya ng debate. And what I know best is doing interviews. So, yun ang ating pinuntahan. At yun ang pinanggagalingan ng ating ginawa ngayon na 2025 senatorial interviews. Created and conceptualized by Boy Abunda, the interviews aim to offer an in-depth and respectful platform for senatorial candidates. Ang pagkakaiba din dito ay ako'y nagmo-moderate lamang, hindi po ako nagfa-follow up, hindi po ako nakikipag-balitaktakan ika nga sa mga kandidato because my mga opening statement at my closing statement, walang komentary, nanggagaling ang mga tanong sa mga estudyante at mga guro. Backed by 3 academic institutions, Philippine Women's University, Jose Rizal University, and Adamson University. The series brings together today's learners and educators to ask the leaders of tomorrow. We want our students and faculty and the electorate who will be watching the interviews to be given a chance to be more aware of not just the senatoriables, but also about the many issues facing citizens and the country today. Nung nalaman ko po na ako ay isa sa napili bilang isang maging panelist at mag-i-interview sa ating mga tumatakbong senador, ako po ay natuwa at nagulat. I felt a sense of pride and also a sense of responsibility na dahil ito ay yung magiging role natin dito ay hindi lang naman basta magtanong lang. Natuwa ako kasi mabibigyan ng boses ang mga estudyante. Actually, excitement at the same time kaba. I want to see the integrity of the people running. I want to see if they're genuine. Real questions, real voices. The panelists stepped up to ask what really matters. Nabanggit ko na before yung tungkol sa mga OFWs na nagtatrabaho abroad. So yun po yung isang tanong na paborito ko. Dahil sila po ay mga kandidato, gusto ko pong malaman yung mga legislative actions kasi yun ang pinaka-importanteng trabaho nila. And especially yung budget allocation. We want to teach our learners to be able to think critically, to be able to think for themselves, and to be aware of the issues surrounding the country. Because part of the values and the mission of PWU is to help in nation building. At sa panahon ngayon, importante na makilatis natin ng mga tumatakbong senador, ang mga tumatakbong politiko, lalong higit dahil maraming mga news na lumalabas sa atin, mga fake news. With media partners like the Philippine Star, the 2025 senatorial interviews ensures that facts, not spin, guide the conversation. Every year, lalong lumalala yung pangangailangan natin for accurate information. And especially during election, it's anchored on an informed vote to make democracy work so we can have efficient governance. So if we can help them, if we can put context, kaya lang siyempre mas maganda kung may konting substance yung pagkagusto mo sa isang kandidato. Over months of planning and in production, students and teachers collaborated with the production team to craft sharp, fair questions. I had the short conversation with the 2 students. Sabi nila, Tito Boy, maraming salamat. Nakakapagtanong kami, sinasagot kami, nanginginig kami, kinakabahan kami, hindi namin alam namin. I think what I hope that they learn first and foremost would be better knowledge of the senatoriables that are running in the upcoming elections. The second one is to sort of amplify the message of the quality candidates. Napakalaking impluwensya ng mga guro. Hindi lamang doon sa kung sino ang dapat iboboto, pero ang mga guro ay nakakatulong pag-shape doon sa attitudes, doon sa mga perspektibo, doon sa mga opinyon, at doon sa interes ng mga bata at mga estudyante.
More than a show, the 2025 senatorial interviews is a call to action, a moment to listen, and a reason to choose wisely. Ang mga tinta ng ating naimaamarka natin sa mga papel ay magiging boses din to ng sambayan ng Pilipino. We have the power to change our future and to make our lives better. Mahalaga na suriin nating mabuti yung mga kakandidato at ang pipiliin natin para sa pwesto. Pumili po tayo na sino man na makatutulong po sa ating bayan. And after the election is over, dun nyo po marirealize yung importance ng inyong boto. We are glad that, youth are still interested in elections. We hope they will make informed choices. Watch, listen, choose wisely. Marami ang medyo ilag, marami ang wala talagang oras dahil siksikan ang eleksyon na ito, na ituloy pa rin ito dahil kailangan talaga ng tao malaman kung sino ang mga kandidato na humaharap sa kanila. Streaming on May 5, 6, 7, 8, and 9, 12 noon and 6 p.m. on the following social media platforms at Philippine Star, philstar.com on Facebook, The Boy Abunda Talk channel on YouTube, The Real Boy Abunda on Facebook, at Jose Rizal University on Facebook, at adamsonuniversity.official on Facebook, at pwu.official fan page on Facebook. In the lead up to the 2025 midterm elections, one platform dares to ask the important questions. This is the 2025 Senatorial Interviews. Upon arrival at the interview venue, each candidate is given a briefing on the flow and mechanics of the program. Each candidate begins with the question that starts it all: why should the people vote for you? They have 2 minutes to convince us. Next, the candidate draws 2 panelists from a pool of 6 teachers and students from 3 universities. The candidate then selects 3 questions from a list of 6 prepared by the 2025 Senatorial Interviews team. For each question, the candidate has 2 minutes to respond. After each main answer, the selected panelists ask up to 3 follow-up questions. The candidate has 1 minute to answer each of these. Then comes the political fast talk and why with Boy Abunda. 5 questions with 20 seconds to answer each question. And finally, the last word. Senatorial candidates get 1 minute to deliver that final message to the Filipino people. This is a test of conviction, character, and heart. The 2025 Senatorial Interviews. Welcome to the 2025 Senatorial Interviews na kasalukuyan po ginaganap dito sa Philippine Women's University. Mga kaibigan, please welcome our guest, Senator Kiko Pangilinan. Senator Kiko, maraming salamat. Ay, maraming salamat, Boy, at sa mga nanonood. Magandang araw. Maraming salamat sa pagkakataong ito. I'm very happy to be here. Umpisa natin ang ating panayam sa iyong opening statement. May 2 minuto po kayo upang kausapin po ang sambayanang Pilipino para sabihin sa kanila ang iyong kasagutan sa tanong kung bakit dapat nila iboto si Senator Kiko Pangilinan. Please, and your 2 minutes begin now. Ang ating mga halal na opisyal dapat pwedeng pagkatiwalaan. Dapat maaasahan na gampanin ang kanilang trabaho ng maayos. At dapat hindi nagtataksil sa tiwala ng taong bayan. 3 beses akong nahalal bilang senador. 3 beses, sa 3 beses na yon, ni minsan, hindi tayo nasangkot sa anumang kasong anomalya. Hinawakan din natin ang cabinet position bilang Food Security Secretary sa 2 taon, kulang-kulang. At sa loob ng 2 taon, napababa natin ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo
At nung mga panahon na yun, pinakamababang inflation sa 20 taon. Dahil nilabanan natin ang mga smuggler, nagsasamantala sa pag-import. Kinumpiska natin ang kalahating bilyong pisong halaga ng mga bigas na hinohoard. Hindi natin pinayagan ang corruption sa NFA. At matapos ang isang taon, ayun, lowest inflation rate in 20 years at presyo ng bigas bumaba ng hanggang 3 piso kada kilo. Ibig sabihin, pag tayo po ay mamimili ng mga dapat mamuno sa ating bansa, yung mapagkakatiwalaan, yung merong track record, yung merong resibo, at siyempre, yung hindi magnanakaw. Tayo po may resibo sa lahat ng ito. Kaya palagay ko, mas mabuti para sa ating bansa at sa Senado na itong track record natin ay maibalik at magkaroon ng dangal at kapasidad ang ating mga senador. Senator Kiko, maraming salamat. You have been briefed on the rules of this interview. Kayo po'y pipili ng 3 katanungan mula sa ating mga cards dyan at saka yung ating 2 cards na naglalaman ng mga pangalan ng iyong members of the panel na magfa-follow up question. Kasama natin, Senator Kiko, ngayon, ang mga guro at estudyante mula sa Adamson University, JRU at Philippine Women's University. Pwede na po kayo pumili ng iyong mga katanungan. 3, Senator. Maraming salamat po. Samantala, ito po ang inyong 2 members of the panel na magfa-follow up question po sa inyo. Ang mga panelists po natin ay si Michael Dimitri Hentica, isang guro po ng Philippine Women's University, at ang ating second panelist ay si Mark Harvey Adamson ng Philippine Women's University. Ang iyong unang katanungan, Senator Kiko, ay may kinalaman sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay sa findings ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Sen Kiko, kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman sa edukasyon, ano po ang inyong tututukan at ano ang solusyon? Ang tututukan natin ay yung problema ng malnutrisyon. Dahil may mga datos na nagpapatunay na marami ang nagda-drop out ng ating mga anak, hindi na nagtatapos ng pag-aaral dahil sa gutom. Dahil kulang ang kanilang pagkain, walang pantustos dito. Yan ang ating tututukan. May datos din na kapag nakakakain ng husto ang ating mga anak ng ayos, mas maganda ang test scores nila sa math, sa English, sa mathematics, sa science. Kaya ang ating solusyon, yung tinatawag pong libreng almusal mula daycare hanggang 12th grade. Libreng almusal na kung saan ito'y sa lahat ng pampublikong paaralan at ang magiging resulta nito, busog ang ating mga anak, mananatiling nag-aaral, hindi magda-drop out, at dagdag dito ay makakaaral ng maayos. So libreng almusal at dagdag pa dyan para sa food security hanggang kalahati ng almusal na ihahain sa ating mga anak sa pampublikong paaralan, manggagaling direkta sa mga lokal na mga magsasaka at lokal na mga mangingisda sa mga paaralang ito para may dagdag naman nakita ang ating magsasaka at mangingisda dahil direktang bibilin sila sa tamang presyo at siyempre sariwa, masustansya at maayos itong magiging almusal. Libreng almusal para matutukan ang malnutrition na matinding malnutrition sa ating mga eskwelahan, sa ating mga mag-aaral. Follow-up questions mula una kay Harvey. Senator Kiko, salamat po sa inyong kasagutan na sinabi niyo unahin natin ang libreng almusal sa mga kabataan. Pero isa rin po sa findings ng EDCOM 2 na ang ating mga teacher ay overburdened. I would assume na itong mga guro na ito ay magbibigay or mag-i-implement
nung pagbibigay ng almusal sa mga kabataan? Tama si Harvey na ang mga teachers ay overloaded with other administrative work and therefore itong libreng almusal na programa, hindi mga teacher ang mag-iimplementa nito. Kinakailangan dito nutritionist, kinakailangan dito kasama ang local governments, kinakailangan kasama rito ang Parents Teachers Association para hindi kasama ang mga madadagdagan. Dapat ang mga guro natin focus on teaching, focused on education, hindi focused on other administrative matters. So this will be an interagency intervention program involved ang DILG, ang DepEd, ang DSWD in some areas, and the LGUs. So I agree, the teachers should not be involved in this school meals program because they should focus on teaching. Dudugtungan ko lang po yun, Senator Kiko. Nabanggit niyo po may mga nutritionist na papasok sa ating para mag-implement nito. Yes. Ang ibig sabihin po ba nun ay magkakaroon tayo ng mga karagdagang tao? Given po ngayon na hindi natin nakakamit yung global standard ng pondo sa edukasyon na at least 6% ng GDP natin, saan kaya natin huhugutin yung pondo para pampasweldo sa mga karagdagang tao at sa mga programa na gusto nating ibigay para sa mga kabataan? Huwag nating nanakawin, di ba? Sabi ng COA, good governance, up to 1.3 trillion ng budget ng ating gobyerno ay napupunta sa corruption. In other words, tumili tayo ng mga leader na hindi corrupt para ma-implementa ng maayos at hindi napupunta sa corruption ng up to 1.3 trillion na nabubulsa. Yan ang COA ang nagsabi niyan. So may pondo dyan. Kailangan lang ayusin yung paggamit nito. Napatunayan na rin natin na kapag ang leader ay tapat at maayos at hindi corrupt, sumusunod na by and large ang mga nasa bureaucracia. Pero pagka ang leader ay corrupt, ay sumusunod din yung burokrasya. So dapat piliin natin yung mga tapat at totoo. Midi? Sir, there was a very recent study given by the NSA na more than 18 million high school students who graduated noong 2024 apparently do not know how to read or even understand a very simple story. As a teacher that has been teaching for over a decade, just like my associate, Mr. Harvey, I find this extremely alarming. Yes. How can nutrition solve this? Well, I did not say nutrition will solve the problem of our children not being able to read. So allow me to correct that. I mean, it's a mistake to say that because there is that problem, then the problem will be solved by the libreng almusal. So mali. No, I'm not saying that. But I agree with you that that is a problem. And I think there has to be a focus precisely on using our resources to be able to hire more teachers, to be able to put in place programs for tutorials so that children who are lacking in the ability to read will, by way of tutorials, improve their skills. This can be corrected. And tutorials have shown that students who are lagging behind can catch up. So yes, we have to hire more teachers. And that's why I said, walang corruption. Diba? Ayusin yung pondo para we hire more teachers, we bring in more interventions and investments in terms of... Your second question, Senator Kiko, is on corruption na may kinalaman naman sa infrastruktura. Ayon kay Mayor Magalong in a particular interview, sa isang government project, 35% na lamang po ng budget nito ang napupunta sa actual na project, habang ang natitirang pera ay napupunta sa korupsyon. Ano po ang inyong solusyon dito? Well, again, nabanggit ko kanina, dapat yung mga ihahalal natin, yung mga hindi korap, para meron po silang kapasidad na magpakita natututulan nila itong ganitong klaseng mga palakad. Number one. Number two, the strategic solution here really is to strengthen our justice system. Particularly itong pabilisin ang paglilitis sa mga kaso, make sure that you up the conviction rates,
improve the budget for the judiciary so that the judiciary will be able to punish swiftly, fairly and swiftly. Dahil kaya mga korap yan, dahil alam nila na matagal ang paglilitis, kaya nilang gamitin yung pondong nakuha nila, kumuha ng mga abogado para patagalin yung kaso. So the strategic solution is to modernize our justice system, provide it with the necessary funding so that number one, you up conviction rates, number two, you shorten the shelf life of cases. Dapat 2 years lang maximum. Improve the pay compensation of our judges and justices. Create more courts para hindi overloaded ang courts, para mapabilis ang paglilitis. Kapag napaparusahan ka agad sa sistema ng katarungan na mabilis, itong mga kurakot, mababawasan na ang corruption. Magdadalawang isip na itong mga magnanakaw dahil alam nila na ang sistema ng katarungan ay magpaparusa sa kanila. So we modernize the justice system. We provide first world budgets to make our justice system swift in punishing the guilty and those who are accused of criminal and corruption cases. Maraming salamat. Doon sa kasagutan ni Sen. Kiko, who does the first follow-up? Sir, you mentioned you want to modernize and improve the justice system. Yes. So the vibes that I'm getting is it's like you want to instill fear to people who will do wrongdoings. No, Yun fear, lang naman po. Just respect. Opo. We want, respect for the rule of law. Yes po. Respectfully po. Perhaps you would also have an idea that, let's say, in the line of transparency so that hindi na po tayo umabot sa korte na tipong we will already see the contracts. Yes. Perhaps you have something po. Okay. First, we have to modernize our judiciary. No? The budget of the DOJ and the Justice Department and the judiciary is about 60 billion a year in a 6 trillion budget. Mukhang kulang na kulang, di ba? So, kailangan pag-aralan yon. So, and the issue of instilling fear, not so much instilling fear, but you're right, transparency. Get private sector involved in the drawing up of contracts, involved in public-private partnerships. We did that actually. In Gawad Kalinga, we had the local communities, Gawad Kalinga, involved in project implementation, together with local governments. Because private sector is involved, it's more transparent, it's more difficult to steal, di ba? Kasi transparent siya. Hindi mo pwedeng sabihin, Gawad Kalinga, yung aking komisyon. Harvey. Senator Kiko, ako po bilang isang Pilipino na botante, halos tuwing eleksyon, naririnig ko ang plataforma ng maraming kandidato na pigilan ng korupsyon, pigilan, panagutin ang mga korap. Pero yung mga kadalasan na nakikita ko rin po na aakusahan na korap at mga gumagawa ng hindi maganda sa gobyerno ay mga politiko na gumagawa ng batas para labanan ang mga korap. Bilang isa po sa plataforma nyo na korupsyon, isang senador, paano ho natin makukumbinse ang maraming kongresista, maraming senador para sama-sama po talaga na maiwasan ng korupsyon, gumawa ng mas mahigpit na batas para papanagutin maybe ang mga magiging kasama natin sa Senado o Kongreso? Alam mo, maraming akong kausap at nagsasabi, nung panahon ni Pangulong Aquino, talagang nabawasan ang korupsyon. So ang akin dyan, sa 2028, piliin natin yung talagang mga kandidato o presidente na hindi korap. Yun lang. It starts with that. Once the leader is not corrupt, of course, it's easier said than done. But the way I look at it, outside of amending our Constitution, the best bet for us is to elect someone who is not corrupt and who is qualified. Sabi ko nga, so I go back, nung panahon ni Presidente Aquino, marami ang nagsasabit, nabawasan ang husto ang corruption. It should have gone further, no? Meaning, 6 years is not enough. Dapat ang next phase noon,
modernize your justice system, as I heard earlier proposed, so that punishment will be swift and immediate and mataas ang conviction rate. Pagka ganun, magkakarespeto. Go ahead, final follow-up. Since you're looking forward to the 2028 para masolusyonan yung korupsyon, ano ho bang masasabi nyo sa ginagawa ng existing na administration para labanan ng korupsyon o kanilang polisiya para sa korupsyon? Well, kulang. Kaya nga nariyan yung sinasabing malaking napupunta sa kickback, etc. So kulang na kulang, no? And that's also part of the reason why I am running. When I was Cabinet Secretary for Food Security, for the first time in the 42-year history ng NFA, nagkaroon kami ng rejection ng bids from Thailand and Vietnam for being overpriced. 42 years laging approved ang mga bentahan ng gobyerno, ang bilihan ng gobyerno. And because we rejected it 4 times, the bids of Thailand and Vietnam in a period of 1 year, we saved 7 billion. In other words, tinigil yung tongpats. So it can be done. You know, it can be done. We did it during our watch. We should be able to do it again. So yun, sa atin, we should lead by example, and we should elect more who will not. Punta na naman tayo, Senator Kiko, sa ating pangatlong katanungan, at ito'y may kinalaman po sa party list. Ayon sa pag-aaral ng Kontradaya, isang election watchdog, over half of the 156 party list groups participating in the 2025 election do not represent the marginalized groups. Sa inyong palagay po, dapat bang buwagin o tanggalin na ang party list system? Ang sa akin, kung na-implementa sana ng tama, maganda ang layunin ng party list. Dahil gusto mong representation ng mga manggagawa, ng mga basic sectors, ng magsasaka, ng mga teachers, etc. Yung talagang merong aspetong underrepresented dahil nga wala silang kapasidad na maipanalo ang kandidatura nila bilang regular na distrito. Dangan nga lang, ito'y naging inabuso ito, na kung sino-sino na lamang ang pwedeng magrehistro sa party list. So I would rather, well, there are many ways to go about it. Get COMELEC to be more stringent. Do not accredit itong mga party list na talagang hindi naman totoong consistent dun sa constitutional mandate ng party list ng marginalized sectors. The other way of going about it, dalhin sa Korte Suprema, muling let the Supreme Court revisit the party list law and strike out whatever decisions COMELEC has done as contrary to the Constitution. So you have the legislative way by amending the party list law. You have the judicial way by bringing a case before the Supreme Court questioning how the law has been abused. And you can also have the quasi-judicial way, which is the COMELEC. These are several approaches, but I agree na abuso na itong party list system na dapat sana underrepresented, marginalized ang nakaupo. Respectfully, sir, if we are to reform the party list system, this would entail, I assume, the votes and the help of the existing party list members. Would this not cause a sort of struggle for power once they start? Kumbaga, yung mga in position na ngayon is they will create the law na mas beneficial sa kanila na para wala nang ibang makapasok na bago. Is there a possibility for that, sir? Well, everything and anything is possible, sabi nga. But again, kinakailangan talaga yung mga sincero at yung mga gustong i-reforma itong sistema ng party list, magkaisa, magtulong, magkaroon ng pagpupulong, build together, no? All the stakeholders who want to reform the party list system become organized so that we can reform it. I agree with you. There will be those who will oppose it. As in any measure, merong interest groups na talagang kokontra. Pero ang mahalaga dyan, palakasin ang hanay, lahat ng mga gustong baguhin itong party list system at mareforma, magpulong-pulong, mag-usap-usap,
gawan ng paraan, dalhin ito sa korte, dalhin ito sa COMELEC, at dalhin din ito sa Kongreso. So I agree with you. There will be those who may oppose it. Sadly, that is how democracy works. Sometimes Harvey. Naririnig po natin na nagagamit ang party list system para sa political dynasty. Yung mga hindi nananalo sa kanilang area, distrito, ay pumapasok sa party list system. Ano po yung point of view nyo sa political dynasty? Ano yung mga reforma na dapat nating gawin para maiwasan na ito? Nung ako ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, I was able to prepare a committee report. We had hearings on the anti-dynasty measure, and we were able to get a majority of the committee to sign that report, and we sponsored it on the floor. Dangan nga lang, nagkulang na ang oras. In other words, I authored the committee report. I wrote that committee report on anti-dynasty. That's my position. I am against political dynasties. I do not have any relatives, other than myself, sa pamilya namin. Ako lang ang nasa politika. Siyam kaming magkakapatid. So, I support efforts at crafting an anti-dynasty measure. Midi. You mentioned a lot of types of reforms po, sir. Given the choice, let's say you are handed the seat and having your way, do you think the Philippines should still be a democratic nation? I believe so. I believe so. In the end, democracy is about the people themselves being able to have a voice. The majority deciding as to how and where a country should go. One person, one vote. We all have to be represented. I don't believe in dictatorship. I don't believe in one-man rule. I don't believe in undermining our rights as individuals. We have to support and strengthen it. Just because democracy is not working as it ought to be, that doesn't mean we should junk it. Sabi nga ni Churchill, it may be a lousy form of governance, but it's probably better than any that we have. So let's just strengthen our democracy. Let's build, defend it. Maraming salamat, Sen. Kiko. Ngayon naman tayo dito, pupunta na dito sa ating political fast talk. And why? 5 katanungan, bawat katanungan, meron po kayong mabilis sa pagkakataon na magpaliwanag po for 20 seconds. Narito pang una, dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, at bakit? Dapat hindi pantay. Kung mas mataas ang gastusin sa Maynila, then dapat i-adjust. Pag mas mababa ang gastusin sa ibang lalawigan, then dapat i-adjust. Pero dapat merong across the board minimum wage para sa lahat sa kasalukuyang sitwasyon. May mga nagsasabi na yumayaman daw ang pumapasok sa politika. Tama o mali? Bakit? Maraming yumayaman, hindi lahat. Bakit? Dahil nga hindi napaparusahan ang mga dapat parusahan at sila ay nananatiling makapangyarihan at ginagamit ang pwesto para yumaman at sariling interest. Hindi lahat. Totoo, maraming korap, pero hindi lahat ng politiko korap. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no, at bakit? Siguro robot mismo na senador, hindi. Pero robot na mga kinukumbinsi ang tao na iboto yung senador na hindi karapat-dapat pwede. Yung disinformation, AI na rin yan. So maging mapagbantay. Yun lang. Kung ikaw po ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit?
Ako, dapat ang palakasin ay yung ating mga kababayan na busisiin ng husto ang mga kakayahan, ang kapasidad ng taong bayan sa halip na may qualification na dapat college graduate. Katulad ni na Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Sen Kiko, ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakalungkot. Hindi tama. Dapat sana hindi ganito ang sitwasyon. Nasa loob ng 20 taon, 3 presidente ang nakulong. Regardless kung ano ang politika natin, kung anong kulay natin, hindi tama na 3 presidente ang nakukulong. Nakakabahala. Dapat hindi ganun sana. Maraming salamat po. Senator Kiko, you have 1 minute to address the Filipino public once again. Ang iyong mensahe for your closing statement, your 1 minute begins now. Ako po si Kiko Pangilinan, tumatakbo para sa Senado, sa pagkasenado, at para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Simple lang ang hinihiling naman at pangarap ng ating mga kababayan. Magkaroon ng mababang presyo ng bilihin, magkaroon ng hanap buhay at sapat na trabaho, magkaroon ng pangtustos sa gastos sa gamot at sa pang-araw-araw. Ang pangarap na yan ay mangyayari lamang pag ang mga leader natin mismo ay may malasakit sa bayan at hindi magnanakaw. Tulungan po natin ang ating mga sarili, pumili po tayo ng mga karapat-dapat. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi ang politiko, ang taong bayan. Taong bayan ang magsasabi sino ang dapat maupo at sino hindi. Gamitin natin ang kapangyarihan para matiyak na ang iluluklok natin ay yung karapat-dapat. Senator Kiko Pangilinan, maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. At muli, ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart.